Yung totoo, mataba ba ako talaga, Isa? Halos hindi na mabilang ni Isabel kung makailang beses na itong paulit-ulit na tinatanong ni Ria sa kanya mula pa kanina. Yung totoo ha, walang halong biro. Sabihin mo sa akin yung totoo, hindi ako magagalit sa'yo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Isabel bago tiningnan ng maigi ang kaibigan na hanggang ngayon hindi pa rin makalimutan na nangyari kanina sa dining area. Mukhang hanggang sa pagtulog nito mamaya dadalhin ni Ria. Hindi ka mataba, Ria. Hindi ka rin naman payat. Sakto lang ang size ng katawan mo. Paglilinaw ni Isabel, saka tiningnan ng sarili. Kung tutuusin, ako nga yung mas mataba sa ating dalawa. Sira, malaki kasing hinaharap mo, kaya piling mo mukha kang mataba. Hani ni Ria at muling binalikan tingin sa sariling refleksyon sa salamin. Akong dami kong bilbil, ang braso ko, malaman na rin. Hindi ba pwedeng sa hinaharap at balakang ko na lang mapunta yung mga hindi na kailangan taba sa ibang bahagi ng katawan ko? Para naman mapantay. Bahagyang natawa si Isabel saka tumayo sa kanyang kama para lapitan ito sa salamin. Wala namang masama sa pagiging mataba, Ria. Ang Lola Chodora ko mataba siya, pero doon daw mas nahumaling sa kanya si Lolo Emil kasi daw masarap yakapin ng mga chubby. Ngumuso si Ria. Pinapagaan mo lang ang loob ko eh. Sabihin na natin ganun pero totoo naman ang sinabi ko, tugon ni Isabel. Tsaka isa pa na pagkamalang ka lang naman buntis ng pinsan ni Tristan at sa kakaibang pagkain na kinain mo noon, hindi dahil sa katawan mo. Ganun rin yun, Isa. Kasama na rin to sa napagkamalan niya. Pinisil-pisil ni Ria ang kanyang tiyan. Alam mo, hindi ko na alam kung crush ko pa rin ba siya o hindi na. Nasaktan talaga ako dahil sa maling akala niya. Tapos parang pinagtatawanan niya pa ako kanina. Naiiyak na nga ako. Nakakainis. Talaga, Ria? Hindi mo na siya crush? Makabuluhang tanong ni Isabel na siyang pinagtaka naman ni Ria. Bakit? Hindi ba pwede? Sa ginawa niya kanina nabawasan ng paghanga ko sa kanya. Na-offend kaya ako. Ang tagal-tagal ko nang nagpapapansin sa kanya. Tapos ito lang palang magiging resulta ng efforts ko. Nakakapanghinayang. Hindi kumibo si Isabel, pero gusto niyang sabihin ang tungkol sa planong paghingi ng tawad ni Javier sa kanya bukas. Tsak na matutuwa ito pero ayaw naman niyang pangunahan si Javier, kaya itinikom na lamang niyang bibig niya. Sigurado siya bukas babawiin din ni Ria ang mga binitiwan nitong salita, oras na suyuin siya ng taong hinahangaan niya. Mula sa balkonahe nakatayo tila nalulunod sa lalim ng iniisip si Tristan. Habang nakatingin sa kawalan, hindi maalis sa kanyang isip ang nangyari kanina sa labas, kung saan nakausap niya si Adam. Patuloy siya nitong ginagambala at hindi niya alam kung paano ito mawawala. Inisip na niya lahat ng pwedeng anggulo tungkol sa kung paano nito nalaman ng 2 taong kontrata ng kasal nila ni Isabel. Pero wala talaga. Hindi niya pa rin matukoy kung paano, saan at kailan niya ito nalaman. Pinagsisihan din ni Tristan na kay Isabel niya na ibuhos ang galit niya, na hindi naman dapat dahil kagaya ng nakalahad sa kontrata, may kalayaan silang pumili ng taong gusto nilang makasama. Ngunit mananatili itong lihim hanggat nagsasama sila. 2 taon. 2 taon pa ang kanilang itatagal at siyang pumili ng bagay na yon. Ngunit tila siya rin ang sisira sa kontrata na siyang may gawa. Isa, saan ba tayo pupunta? Bakit lalabas pa tayo? Napatingin si Tristan sa ibaba nang marinig ang boses ni Ria, kasama si Isabel na nagmamadaling pumunta sa gilid ng pool. Sandali lang, Ria. Kukunan ko ng picture yung buwan ngayon. Tingnan mo, ang lakit ang liwanag niya. Ang ganda kaya niya tingnan. Wika ni Isabel, kaya napatingin si Tristan sa itaas at doon niya napagtanto na bilog nga ang buwan ngayon. Maliwanag din ito at kitang-kita kahit natatakpan siya ng ilang mga ulap sa itaas. Alam mo ba, sa probinsya namin, pinaniniwalaan nila na may lalabas daw na mga aswang kapag ganyang kaliwanag ang buwan. Ibinalik ni Tristan ang tingin sa ibaba nang marinig ang sinabi ni Isabel. Naabala sa pagkuha ng litrato ng buwan. Ano ka ba? Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa mga ganun? Hindi yun totoo, no? Ani Ria sabay yakap sa sarili niya. Tara na sa loob, Isa. Tapos mo na ba picturean yung buwan? Sandali lang, hindi ko masyadong makuna ng maayos. Ani ni Isabel na humanap ng ibang pwesto para makuna ng litratong maliwanag na buwan. Ngunit hindi niya namamalayan na namali siya ng apak, dahilan kaya nawalan siya ng balanse at tuluyang nahulog sa swimming pool.
Wala sa sariling umalis si Tristan sa balkonahe nang makitang hindi agad lumutang ang katawan ni Isabel. Lalo pa siyang nakaramdam ng kaba dahil sa sigaw ni Ria na humihingi ng saklolo. Halos liparin na ni Tristan ang hagdan pababa para lang makarating agad sa pool area. Kung nasa ng dalawa, ang kabog ng kanyang dibdib ay mas lumala nang makarating sa ibaba. Sir Tristan, si Isabel po! Hindi na pinatapos ni Tristan si Ria dahil agad niyang tinalo ng pool kung saan pilit na inaahon ni Isabel ang sarili niya. Mabilis niyang nahatak ang braso ng asawa pataas at agad din naman itong kumapit sa leeg niya. Hinihingal at bakas ang matinding takot sa muka. Isabel! Tawag ni Tristan rito habang mahigpit ang hawak sa bewang upang hindi ito malayo sa kanya. Inangat niya ang kanang kamay upang hawiin ang ilang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Isabel. Tumingin ka sa akin. Okay na. Ligtas ka na. Huwag ka nang matakot. Hinahabol pa rin itong hininga na sinamahan ng panginginig ng katawan. Pakiramdam ni Isabel ay nakikipaglaban pa rin siya sa ilalim ng tubig. Ngunit unti-unti itong nawawala ng maramdaman ng palad ni Tristan sa kanyang balikat at likuran. Habang ang mga mata nito'y puno pa rin ng takot at pag-aalala. Tristan! Tawag ni Isabel habang patuloy na kinakalmang sarili niya. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang mahulog. Sorry, yung cellphone nabitawan ko rin. Hindi ko na alam kung nasaan. No, it's okay. Wala akong pakialam sa cellphone, Isabel. Papapalitan natin yon. Tugon ni Tristan. Just please be more careful next time. Alam kong lapitin ka ng gulo, pero huwag sa ganitong paraan. Sunod-sunod na tumango si Isabel, habang mahigpit pa rin ang kapit sa leeg ni Tristan, na binabalot pa rin ng takot at pag-aalala ang mukha. Minsan na ring naramdaman ni Tristan ang ganitong emosyon, at hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ulit ito mula sa isang tao. Nabasag na ang pagkatao niya noon, at ayaw na niyang maulit ito ngayon, lalo na kung ang dahilan na yung babaeng nasa mga bisig niya. Matagal na pinagmamasdan ni Isabel ang isang bento box sa kanyang harapan. Matapos niya itong lagyan ng mainit na kanin at ulam na siya mismong nagluto at naghanda. Maaga siyang gumising para ipagluto ang asawa ng agahan at nang babaunin nito sa opisina. Alam niyang hindi ito nagbabaon, ayon na rin kay Manang Rosa. Pero ito lang ang naisip niyang paraan para makabawi sa ginawang pagligtas ni Tristan sa kanya sa aksidente nangyari kagabi. Hala, teka, ikaw ba yan, Isa? Napalingon si Isabel sa likuran ng madinig ang boses ni Ria. Halos kagigising lang nito dahil sa gulo ng buhok at tuyong laway na nakamarka sa kanang pisngi nito. Good morning, Ria. Nilapitan niya ito at itinuro ang mesa kung saan nakahain ang kanilang umagahan. Ako ang nagluto ngayon. Pwede mo bang tikman kung ayos lang ang mga putahing inihanda ko? Teka nga, bakit ikaw ang nagluto? Anong meron? Natatarantang naglakad si Ria patungo sa mesa. At umawang ang bibig niya sa mga putahing nakita. Wow, ikaw ang nagluto ng lahat ng to? Oo, para naman maiba sa nakagawi ang umagahan. Hani ni Isabel sa kanilapitan si Ria upang mas maipaliwanag ang mga ulam na sa probinsya lang madalas inihahain. Isinangag ko ang kanin na natira kagabi. Sayang kasi kung itatapon, tsaka hindi pa naman siya panis. Itong tuyo, masarap siyang kasama ng kamatis at malasadong itlog. Tsaka pala gumawa rin ako ng ilang piraso ng Shanghai sardines. Kaunti na lang kasi yung lumpiang wrapper, kaya ilang piraso lang ang nagawa ko. Yung talong at okra, nilaga ko na lang para mas masustansya siya kaysa sa prituhin. Tikman mo. Hindi makapagsalita si Ria, pero aminado siyang natuwa dahil sa ginawa ni Isabel. Malayo ito sa umagahan na nakasanayang kainin ng kanilang amo. Minsan nga'y kape lang ang iniinom nito, sapat para magkalaman ng sikmura nito. Isa, anong oras ka ba bumangon? Tanong ni Ria sa kainangat ang tingin sa orasan na nasa dingding. 5:00 pa lang ng umaga. Dapat ngayon pa lang ako magsasaing. Pero mukhang wala na akong kailangan gawin dahil ginawa mo na lahat. Ngumiti si Isabel sa kahinilang isang silya. Ang kailangan mong gawin ay sumabay sa amin sa pagkain. Gusto kong malaman ng mga komento nyo para sa susunod na magluto ko, alam ko nang iyahain ko. Sira, hindi kami pwedeng kumain kasabay nyo. Alam mo naman yun, katwiran ni Ria, sapagkat maaari naman silang mag-umagahan oras na matapos kumain ang kanilang pinagsisilbihan. Pero grabe, hanga ako sa efforts mo, Isa. Ikaw lang talagang gumawa ng lahat ng ito? Ano? Namiss ko tuloy bigla luto ni nanay kasi madalas ganitong umagahan namin noon sa probinsya. Tama,
Yun din ang isa sa dahilan kung bakit ko ito naisipang iluto. Tsaka gusto ko ring ipasubok kay Tristan ng ganitong klase ng umagahan. Hindi yung puro kape lang siya o kaya naman ay tinapay. Ani ni Isabel saka naupo si Celia. Tigil muna tayo sa baboy, manok o karne ng baka ngayong linggo. Subukan natin ng ganito. Ngumiti si Rhea, senyalis na pagpapakita ng pagsang-ayon sa nais mangyari ni Isabel. Wala itong problema sa kanya. Pero sasang-ayon din kayang may-ari ng tahanang ito? Oh, nakapaghanda ka na ng ganito kaaga? Napalingon ng dalawa sa bagong dating na si Manang Rosa. Naglakad ito palapit sa kanila upang silipin ang mga putahe na kanina pa niya naaamoy sa kanyang silid. Alam niyo po ito, Manang Rosa? Takang tanong ni Rhea dahil akala niya magugulat ito kagaya ng reaksyon niya kanina. Pero hindi. Oo, nagpaalam siya sa akin kagabi na siya raw ang maghahanda ng umagahan ngayong araw. Hani ni Manang Rosa, saka nilingon si Isabel. Mahusay ang ginawa mo, pero wag mong kalilimutan ang kape niya mamaya dahil yun ang mas kukumpleto sa araw niya. Sunod-sunod na tumango si Isabel. Opo, ako na pong bahala. Huminga ng malalim si Isabel bago muling ayusin ang mga putahe sa mesa, pati na rin ang ipapabaon niya sa asawa. Alas 4 pa lang ng umaga ay gumising na siya para magluto dahil alas 6 ng umaga ay gising na si Tristan. Hindi niya kasi alam kung paano makakabawi sa ginawa nitong pagsagip sa kanya kagabi dahil para sa kanya ay hindi sapat ang salitang salamat. Gusto niya itong suklian, kaya naman itong una niyang naisip na gawin bilang pasasalamat sa ginawa nito sa kanya kagabi. Anong mga to? Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Tristan nang siya'y maupo sa silya, kaharap ang mga putaheng nakahain sa mesa. Umagahan natin, tugon ni Isabel, saka ibinaba ang tasa ng kape sa harap niya. Alam kong malayo to sa nakasanayan mong umagahan, pero sana subukan mo muna siya bago mo ayawan. Inangat ni Tristan ang tingin kay Isabel. Ikaw ang nagluto nito lahat? Tumango si Isabel saka naupo sa silyang kaharap ng asawa. Pasasalamat ko rin sa ginawa mong pagsagip sa akin kagabi. Hindi nakakaibu si Tristan. Binalikan tingin sa mga putaheng nasa harapan niya. Nag-iisip na magandang dahilan para tanggihan ng pagkain na hindi tanggap ng sikmura niya, lalo na ang okra. Ayaw mo ba? Nabalikan tingin ni Tristan kay Isabel. Ang mga tingin nito'y tila nagmamakaawa na kainan na niluto niya. Nakaramdam siya ng konsyensya, kaya ibinalik niya ang tingin sa mesa para maghanap ng putaheng tatanggapin ang sikmura niya. Kinuha ni Tristan ang pinggan na may lamang tuyo at itlog na malasado. Matagal niya itong tinitigan bago maglagay sa kanyang pinggan. Sinunod niyang sinangag. Isang sandok lang ang ginawa niya para hindi masayang. Itong sausawan, subukan mo. Inilapit naman ni Isabel ang mangkok na may sausawan na gawa sa kamatis, sibuyas at patis. Kung gusto niyo, pwede kayong hindi gumamit ng kutsara at tinidor. Pwede kayong magkamay para mas masarap ang kain niyo. No, mas gusto kong gumamit ng kutsara. Agad na saad ni Tristan, bago hawakan ng kubyertos at simulang kainin ang nasa ibabaw ng kanyang pinggan. Sila lamang dalawa ni Isabel ang ngayon ay nasa mesa, sapagkat ang pinsan niyang si Javier ay natutulog pa at mukhang wala na namang balak pumasok sa opisina ngayong araw. Wala tuloy siyang kasama ngayong sumubok kumain ng mga pagkaing malayo sa nakasanayan nila. Anong masasabi mo? Masarap ba? Tanong ni Isabel nang sumubo siya ng isang kutsara. Nginuya-nguya niya muna ito. Nilunok bago ibigay ang komento. Hindi na masama. Ani Tristan bago muling sumubo, hanggang sa hindi niya namamalayang nagsunod-sunod na ito at maubos ang laman ng kanyang pinggan. Doon lang din niya nainom ang kape niya pagkatapos. Nagustuhan niya. Bulong ni Isabel matapos niyang masaksihan ng maganang pagkain ng umagahan ni Tristan. Wala siya sa sariling napangiti dahil dito. Matapos kumain, inihanda na rin niya ang bento box na ipapabaon kay Tristan. Paalis na nga ito bago niya maiabot at yung inihanda niyang sasabihin. Para tanggapin yung bento box ay hindi na niya nasabi. Nang tanggapin na lamang ito ni Tristan at casual na nagpasalamat. Walang tanong at pag-aalinlangan. Ingat kayo sa biyahe. Hani Isabel habang pinanonood umalis ang sasakyan sa garahe. Wala siya sa sariling kumaway sa kotse hanggang sa ito'y makalabas na ng gate. Ibang level ng role mo bilang asawa. Napatingin si Isabel sa likuran nang madinig ang boses ni Rhea. May malaking ngiti saka sinundot-sundot ang tagiliran niya gamit ang feather duster. Kinikilig ako sa inyo kanina habang pinanonood ko kayo. Kagabi pa kayo ni Sir. Yun bang epekto ng hindi niyo pagkakaunawaan kahapon?
Natawa si Isabel ng bahagya. Ria, ang sarap pala ng ganito, ano? Yung may nagawa kang mabuti para sa asawa mo. Kakaiba sa pakiramdam. Para kang lumulutang sa alapaap. Asus, yan na nga bang sinasabi ko? Anak na lang ang kulang sa inyo. Siguradong magiging mas masaya kayong bilang isang pamilya. Ani ni Ria, sa kaniyakap ang feather duster. Nararamdaman ko ng unti-unting pagbabago ng masungit na amo sa mansyon na to. Isa kang anghel, Isa. Ipagpatuloy mo yan. Muling ngumiti si Isabel. Saya at pag-asa ang kanyang naramdaman matapos marinig ang sinabi ni Ria. Isang masayang pamilya na mayroong ilaw at haligi ng tahanan na ipinagkait sa kanya. Posible kaya niya itong maibigay sa kanyang magiging anak sa hinaharap? Halos kuminang ng handrail kay Ria dahil sa paulit-ulit nitong pagpunas dito. Hindi niya magawang umalis sa kanyang pwesto dahil ang kanyang mga matay na pako sa ibaba sa sala kung saan naroon si Javier na abala sa laptop nito. Alauna ng hapon at halos kalalabas lang nito sa kwarto. Hindi niya batid kung bakit hindi ito pumasok sa opisina ngayon at wala rin siyang balak itong tanungin. Kontento muna siya sa pasulyap-sulyap ngayon at ipinangako sa sariling hindi na magpapapansin sa taong nagpababa ng kumpiyansa niya sa sarili. Matagal niya itong hinangaan. At alam niyang hindi agad mawawala ang nararamdaman niyang yun sa taong ito. Pero pipilitin niyang maalis ito sa lalong madaling panahon. Marami namang gwapo sa mundo. Makakahanap ako ng mas gwapo sa'yo. Mabait at malayo sa ugali mo. Itataga ko yan sa bato. Bulong sa sarili habang pinanggigigilan ng handrail na halos kalahating oras na niyang pinupunasan. Ria, tapos ka na ba dyan? Napatingin si Ria sa likuran nang marinig ang boses ng isang kasambahay. Pinatatawag ka ni Manang Rosa sa ibaba. May iiutos yata sa'yo sa labas. Ah, sige, susunod ako, sagot ni Ria, bago ligpitin ang mga ginamit niya sa paglilinis sa hagdan. Piniga muna niyang basahan sa isang maliit na timba bago bumaba ng hagdan para puntahan si Manang Rosa. Pasimple pa siyang sumulyap sa kinaroroonan ni Javier. Nang siya'y makababa at kamuntikan na niyang mabitawan ang dala na niyang timba. Nang magtama ang kanilang mga tingin, bumilis ang tibok ng puso niya. Dahilan para magmadali rin siyang maglakad palayo sa sala. Diyos ko, napakaharot mo, Ria. Napatingin lang sa'yo, grabe ng kilig mo. Bulong sa sarili sa kasunod-sunod na umiling. Sa pagbabaka sakaling maalis sa isip ang pagtama ng tingin nila ni Javier.